Viral ang panenermo ng isang TNVS driver sa kanyang pasaherong miyembro ng LGBT community. Ang driver pinatalsik na sa ride-hailing app dahil sa kanyang inasal. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Masaya ka sa kanya. Hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos kung ayaw mo, be honest lang. Binabalik lang kita sa normal. Viral ngayon ang TikTok video na yan na inupload na LGBT member na si Kim Ezekiel, kung saan kinakausap siya ng driver ng nasakyan niyang ride-hailing service na Joyride noong Webes. Maghihitang bihis na bihis at naka-makeup si Ezekiel na pupunta sa kanyang graduation ceremony. Sa gitna ng biyahe, hindi raw inaasahan ni Ezekiel na makakaranas siya ng diskriminasyon dahil sa kanyang kasarian. I'm not condemning you. Ako'y wala kang karapatang miska dahil kung alam mo ng buhay ko, masahol pa ako sa'yo. Kwento ni Kim sa News 5, may mga tinanong pa sa kanya ang driver na hindi na nasama sa video. Then tinanong niya po ako if ano ka ba, lalaki ka ba or babae? At first hindi ko po sinagot yung question niya kasi parang ang awkward po kasi 'di ba? Nung third time po na inulit niya, sinagot ko na lang po siya na lalaki po ako. Then ang response niya po sa akin is alam mo pala eh. Hindi raw matanggap ni Kim ang nangyari sa kanya. That day was the worst. Parang napaisip po ako doon. 2024 na pero may discrimination pa rin po. Parang may maliba sa ginagawa ko, may maliba sa pag-express ng sarili. Nireport na raw niya sa Joyride Philippines ang insidente. Wala na raw siyang balak maghain ng reklamo pero mensahe niya sa driver. Sana po is aware na po siya sa mga topics na dapat pong pag-usapan between him and the passenger na masasakay na po niya. And huwag niya pong ipilit yung religion niya and belief niya sa ibang tao kasi lahat naman po ng tao is may sariling utak, may sariling beliefs. Sa isang pahayag, sinabi ng Joyride na hindi nila kinukonsente ang anilay unprofessional at insensitibong inasal na kanilang driver partner. Dine-activate na rin daw nila ang naturang driver sa kanilang platform. Humingi na rin daw ito ng paumanhin sa nangyari. Nabanggit niya po doon na siya po ay nadala lamang ng kanyang mga paniniwala. Naintindihan niya po na mali ang kanyang nagawa and he really is seeking the forgiveness nung kanyang pasahero at kanyang ipinangako na hindi niya na ulit ito gagawin. Para sa ilang LGBT groups, ang nangyari kay Kim ay patunay na laganap pa rin ang diskriminasyon sa kanila. Nangyari kay Ezekiel ay madalas nangyayari actually sa maraming LGBT individuals every day. And usually, varying degrees of discrimination yon sa eskwelahan, sa paaralan, sa trabaho, and even in public spaces. Kaya ngayong Pride Month, umaasa ang grupong Pantay na maipapasa na sa 19th Congress ang Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI Equality Bill. Layo nitong ipagbawal at parusahan ang diskriminasyon base sa SOGI ng isang tao. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.